Noong Abril 2023, responsable ako para sa gawain ng Ebanghelyo sa iglesia. Pagkalipas ng ilang panahon, nagdaos ng isang pagtitipon ang leader kasama kami at nagbahagi ng ilang katotohanan tungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa tingin ko, kamangha-mangha ang mga iyon. Kung lubusan kong ibabahagi ang mga katotohanan iyon sa mga tagapangaral ng Ebanghelyo, mas magiging madaling lutasin ang mga kuro-kuro ng mga taong relihiyoso na magiging lubos na kapakipakinabang sa gawain ng Ebanghelyo. Pagkatapos, mabilis akong nagplano ng mga pagtitipon para makipagbahaginan sa mga tagapangaral ng Ebanghelyo. Gayunpaman, noong panahong iyon, maraming kapatid sa iglesia ang responsibilidad ko ang naaresto. Sa mga kapatid na kinailangan kong makatagpo, may ilan na hindi na makontak, samantalang ang ilan naman ay may mga alalahanin sa seguridad at hindi makadalo. Nang may pag-aatubili, kinailangan kong magsaayos ng mga pagtitipon kasama ang mga kapatid mula sa ibang mga iglesia. Nang subukan kong isaayos ito sa isang brother, sumagot siya na nagkaroon siya ng emergency na kailangang asikasuhin at hindi siya makakadalo sa pagtitipon sa susunod na 2 araw. Naisip ko, bakit ba napakamalas ko? Pati ba naman ang pagsasaayos ng mga tao para dumalo sa isang pagtitipon ay napakahirap din? Sa tuwing may kritikal na sandali, lumilitaw ang iba't ibang problema. Bakit ba hindi makausad ng maayos ang mga bagay-bagay? Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng isang liham mula sa leader. Nagsasabi na tapos nang magbahagi ang mga iglesia sa ibang mga lugar at nagsimula ng magpatupad. Tinanong niya kung kumusta ang pag-usad ko. Nainggit ako at nag-alala. Iniisip na, bakit napakaswerte nila? Napakaayos ng pag-usad ng gawain nila, samantalang wala pa ring anumang pag-usad sa mga iglesia na saklaw ko. Iisipin kaya ng leader na wala akong kakayahan at napag-iiwanan sa gawain. Sa mga isiping ito, lubha akong nairita. Iniisip na, gusto ko ring gawin ng maayos ang gawain ko. Bakit hindi ako pinahihintulutan ng Diyos na maging maayos ang paggawa ko? Kung hindi ang taong ito na may mga alalahanin sa seguridad, may isa pa na masyadong abala para makahanap ng oras na dumalo. Parang sabay-sabay na lang natatambak ang lahat ng problema. Nahaharap sa sitwasyong ito, nakaramdam ako ng kawalan ng magagawa at kawalan ng motibasyon sa tungkulin ko. Pagkatapos, sumulat ako sa isang sister mula sa ibang iglesia. Hinihiling sa kanya na magsaayos ng isang pagtitipon at ipaalam sa akin ang schedule. Pero nang hindi inaasahan, naantala ang minsahero habang nasa daan. Sa sandaling natanggap ko ang sagot niya, hindi ko na naabutan ang naka-schedule na oras ng pagpupulong. Naisip ko, bakit ba napakamalas ko? Kung kailan na isaayos ko na ang pagdalo ng mga tao sa pagtitipon, saka ko pa hindi naabutan ang oras nito. Ipagpapaliban ang pagtitipon ng ilan pang araw. Sa 2 araw na iyon, lubha akong nabalisa. Iniisip na, matibay akong nagpasya na isakatuparan ang isang plano ng gawain. Pero ngayon, pagkatapos ng napakahabang panahon, hindi pa ako nakipagkita sa sinuman. Ano na lang ang isasagot ko sa leader kapag nagtanong siya tungkol sa pag-usad ng gawain ko? Iisipin kaya niya na napag-iiwanan na ako sa gawain kung malaman niyang hindi ko pa nasisimulan ang pagpapatupad? Nang hindi inaasahan, makalipas ang 2 araw, pinadalhan ako ng leader ng isang liham na nagsasabing naglunsad ang CCP ng isang panibagong malawakang pang-aaresto sa buong bansa na nagriresulta sa mga pagkakaaresto ng maraming leader at manggagawa ng iglesia. Sinabihan ako na huwag munang magsaayos ng mga pagtitipon kanino man. Nagreklamo ako sa puso ko. Katatapos ko lang makapagsaayos ng ilang tao na dadalo. At ngayon, hindi ko na naman sila mapagtipon-tipon. Mas lalo tuloy nagiging mahirap na isagawa ang gawaing ito. Nahaharap sa lahat ng ito, lubha akong nadismaya. Iniisip na, gusto ko rin namang husayan ang trabaho ko. Pero bakit nagkaproblema ang lahat ng ipatupad ko ang gawain?
Bakit hindi nagbigay ng proteksyon ang Diyos? Mukhang hindi lang talaga maganda ang kapalaran ko. Habang mas pinag-iisipan ko ito, mas lalo kong nararamdaman na hindi ako maswerte dahil sa lahat ng nangyayaring mali. Nang gabing iyon, pabaling-baling ako sa kama at hindi ako makatulog. Nagdasal ako sa Diyos at hinanap ko ang kanyang layunin. Naisip ko ang mga salita ng Diyos tungkol sa paglalantad ng paghahangad ng mga tao ng swerte, kaya nahanap at nabasa ko ang kabanatang iyon ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang problema sa mga taong palaging iniisip na malas sila? Palagi nilang ginagamit ang pamantayan ng swerte upang sukatin kung tama o mali ang kanilang mga ikinikilos at upang timbangin kung aling landas ang dapat nilang tahakin, ang mga bagay na dapat nilang maranasan, at ang anumang problema na kanilang hinaharap. Tama ba iyon o mali? Nilalarawan nila ang masasamang bagay bilang malas at ang mabubuting bagay bilang swerte o kapaki-pakinabang. Tama ba o mali ang perspektibang ito? Ang pagsukat ng mga bagay mula sa ganitong uri ng perspektiba ay mali. Ito ay isang sagad-sagaran at maling paraan at pamantayan ng pagsukat ng mga bagay-bagay. Dahil sa ganitong uri ng pamamaraan, madalas na nalulugmok ang mga tao sa pagkalumbay at madalas silang hindi napapalagay at pakiramdam nila ay hindi kailanman nangyayari ang mga gusto nila at na kailanman ay hindi nila nakukuha ang gusto nila. At sa huli, dahil dito ay palagi silang balisa, iritable at hindi mapalagay. Kapag hindi nalulutas ang mga negatibong emosyon na ito, patuloy na nalulugmok ang mga taong ito sa pagkasira ng loob at nararamdaman nilang hindi sila pinapaboran ng Diyos. Iniisip nila na mabait ang Diyos sa iba, ngunit hindi sa kanila, at na inaalagaan ng Diyos ang iba ngunit sila ay hindi. Bakit lagi akong hindi mapalagay at balisa? Bakit palaging nangyayari sa akin ang masasamang bagay? Bakit hindi kailanman nangyayari sa akin ang mabubuting bagay? Kahit isang beses lang, iyon lang ang hinihiling ko. Kapag tinitingnan mo ang mga bagay-bagay gamit ang ganitong maling paraan ng pag-iisip at perspektiba, ikaw ay mahuhulog sa bitag ng swerte at malas. Kapag ikaw ay patuloy na nahuhulog sa bitag na ito, patuloy kang makadarama ng pagkasira ng loob. Sa gitna ng pagkasira ng loob na ito, lalo kang magiging sensitibo sa kung ang mga bagay na nagaganap sa iyo ay swerte ba o malas. Kapag ito ay nangyari, pinapatunayan nito na kontrolado ka na ng perspektiba at ideya ng swerte at malas. Kapag ikaw ay kontrolado ng ganitong uri ng perspektiba, ang iyong mga pananaw at saloobin sa mga tao, pangyayari, at bagay ay wala na sa saklaw ng konsensya at katwiran ng normal na pagkatao at sa halip ay naging sagad-sagara na. Kapag ikaw ay naging sagad-sagara na, hindi ka makakaahon sa iyong pagkasira ng loob. Paulit-ulit kang masisiraan ng loob at kahit na ikaw ay karaniwang hindi nakakaramdam ng pagkasira ng loob, sa sandaling may mangyaring hindi ka nais-nais, sa sandaling madama mo na may nangyaring kamalasan, agad kang malulugmok sa pagkasira ng loob. Ang pagkasira ng loob na ito ay makakaapekto sa iyong normal na paghusga at pagpapasya, at maging sa iyong kaligayahan, galit, lungkot at kasiyahan. Kapag ito ay nakaapekto sa iyong kaligayahan, galit, lungkot at kasiyahan, guguluhin at sisirain ito ang pagganap mo sa iyong tungkulin, pati na rin ang iyong kalooban at pagnanais na sumunod sa Diyos. Kapag ang mga positibong bagay na ito ay nasira, ang ilang katotohanan na iyong naunawaan ay mawawala na parang bula at hindi talaga makakatulong sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit, kapag ikaw ay nahulog sa masamang siklo na ito, magiging mahirap para sa iyo na isagawa ang ilang katotohanang prinsipyo na iyong nauunawaan. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos,
Napagtanto ko na ang dahilan ng mga nararamdaman kong pagkairita at pagkadismaya nitong huli ay ang mali kong pananaw tungkol sa mga bagay-bagay. Sinusukat at hinaharap ko ang lahat ng bagay na nangyari sa akin sa pamamagitan ng pagtingin kung maswerte o malas ba ako. Sa tuwing palaging nagaganap ang iba't ibang pagkaantala sa panahon ng pagpapatupad ng gawain, at sa tuwing hindi maayos ang pag-usad ng pagsasaayos ng mga pakikipagtipon sa mga tao at nagkakaroon ng sagabal, pakiramdam ko ay napakamalas ko at masama ang kapalaran ko. Lalo na nang makita ko na normal na umuusad ang gawain sa ibang mga iglesia, samantalang sa akin, walang naging tama sa pagsasaayos sa mga tao na dumalo sa mga pagtitipon. Kung hindi may mga alalahanin sa seguridad ang mga kapatid, masyado naman silang abala para makahanap ng oras. At hindi ko naabutan ang pagtitipon kahit na sa wakas ay nagawa kong isaayos ito. Dahil sa lahat ng pangyayaring ito, mas lalo ko lang naisip na malas ako at na masama ang kapalaran ko. Kaya naman, nadismaya at nabagabag ako. Nagreklamo pa nga ako na hindi ako pinoprotektahan ng Diyos, kaya ako nawala ng motibasyon na gawin ang tungkulin ko. Ngayon, naunawaan ko na pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang iba't ibang di kanais-nais na sitwasyon para hanapin ko ang katotohanan at matuto na siyang nakakabuti para sa buhay ko. Hindi ako pwedeng mamuhay sa mga negatibong emosyon. Nang mapagtanto ito, kumalma ang puso ko. Gusto kong hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga problema ko at harapin ng tama ang mga kapaligirang isinaayos ng Diyos. Sa aking mga devotional, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ang totoo, ang pagkagusto o hindi ng isang tao sa isang bagay ay batay sa kanyang sariling mga motibo, ninanais at pansariling interes sa halip na sa diwa ng bagay na iyon mismo. Kaya naman, ang batayan ng mga tao sa pagsukat kung ang isang bagay ay maganda ba o masama ay hindi tumpak. Dahil ang batayan ay hindi tumpak, ang pangwakas ng mga konklusyon na kanilang nabubuo ay hindi rin tumpak. Bumalik tayo sa paksa ng swerte o malas. Ngayon ay alam na ng lahat na ang kasabihang ito tungkol sa swerte ay walang saysay at na ito ay hindi maganda at hindi rin masama. Ang mga tao, pangyayari, at bagay na nakakaharap mo, maging ang mga ito man ay maganda o masama, ay pawang itinatakda ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos, kaya dapat harapin mo ng wasto ang mga ito. Tanggapin mo ang magandang bagay mula sa Diyos at tanggapin mo rin ang masamang bagay mula sa Diyos. Huwag mong sabihing swerte ka kapag mabubuting bagay ang nangyayari at namalas ka kapag masasamang bagay ang nangyayari. Masasabi lamang na mayroong mga aral na dapat matutunan ang mga tao sa lahat ng bagay na ito at hindi nila ito dapat tanggihan o iwasan. Pasalamatan ang Diyos para sa mabubuting bagay, ngunit pasalamatan din ang Diyos para sa masasamang bagay, sapagkat ang lahat ng ito ay isinaayos niya. Ang mabubuting tao, mga pangyayari, bagay, at kapaligiran ay nagbibigay ng mga aral na dapat matutunan nila. Ngunit may masigit pa na matututunan sa masasamang tao, mga pangyayari, bagay, at kapaligiran. Lahat ng ito ay mga karanasan at senaryo na dapat maging bahagi ng buhay ng isang tao. Hindi dapat gamitin ng mga tao ang ideya ng swerte para sukatin ang mga ito. Kaya, ano ang mga iniisip at perspektiba ng mga taong gumagamit ng swerte para sukatin kung ang mga bagay ay mabuti ba o masama? Ano ang diwa ng gayong mga tao? Bakit masyado nilang binibigyang pansin ang swerte at malas? Ang mga taong masyadong nakatuon sa swerte ay umaasa ba na swerte sila? O umaasa ba silang malas sila? Umaasa silang swerte sila. Tama iyan. Sa katunayan, hinahangad nila ang swerte at na mangyari sa kanila ang mabubuting bagay at sinasamantala lang nila ang mga ito at pinakikinabangan ang mga ito. Wala silang pakialam kung gaano man magdusa ang iba
o kung gaano karaming paghihirap o suliranin ang kailangang tiisin ng iba. Ayaw nilang mangyari sa kanila ang anumang bagay na sa tingin nila ay malas. Sa madaling salita, ayaw nilang mangyari sa kanila ang anumang masama. Walang mga dagok, pagkabigo o pagkapahiya, walang pagpupungos, walang kawalan, pagkatalo o pagkalinlang. Kapag nangyari ang anuman sa mga iyon, iniisip nilang malas ito. Sino man ang nagsaayos nito, kung mangyari ang masasamang bagay, malas ito. Umaasa sila na ang lahat ng mabubuting bagay, mula sa maiangat, mamukod-tangi, at ang masamantala ang iba, hanggang sa pakikinabang mula sa ibang bagay, kumita ng malaki, o maging opisyal na mataas ang ranggo, ay mangyayari sa kanila at iniisip nila na swerte iyon. Palagi nilang sinusukat batay sa swerte ang mga tao, pangyayari, at bagay na nakahaharap nila. Hinahangad nila ang swerte, hindi ang malas. Sa sandaling magkaroon ng aberya sa kaliit-liitang bagay, sila ay nagagalit, nayayamot, at hindi nasisiyahan. Sa mas prangkang pananalita, makasarili ang ganitong uri ng mga tao. Hinahangad nilang masamantala ang iba, makinabang, manguna, at mamukod-tangi. Masisiyahan sila kung sa kanila lang mangyayari ang lahat ng mabubuting bagay. Ito ang kanilang kalikasang diwa. Ito ang tunay nilang mukha. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na hindi pwedeng ilarawan bilang maganda o masama ang mga bagay-bagay batay sa kung maayos ba ang pag-usad ng mga ito o hindi. Wala itong kinalaman sa swerte. Ang mga kapaligirang nararanasan natin araw-araw ay nasa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan at pagsasaayos ng Diyos. Ang mga ito ay pawang nakakabuti sa buhay natin. Kung iisipin ang tungkol sa mga walang pananampalataya na hindi sumasampalataya sa Diyos, ano man ang mangyari sa kanila, hindi nila ito tatanggapin mula sa Diyos. Isinasaalang-alang lang ang sarili nilang mga interes at kawalan. Kapag nahaharap sa kahirapan, nagrereklamo sila tungkol sa langit at sinisisi nila ang iba. Iniisip na malas sila at na masama ang kapalaran nila. Hindi ba't ganoon din ako? Dati, sa tuwing may nakikita akong isang tao na tila maayos ang pag-usad ng lahat ng bagay sa gawain para sa kanya, palaging tumataas ang ranggo, pinapabura ng amo, o labis na pinahahalagahan ng iba. Hindi ko maiwasang isipin na napakaganda ng kapalaran niya at na tila palagi siyang nakakaranas ng mga kanais-nais na sitwasyon, samantalang hindi ako kasing palad niya, sa kabila ng pagsisikap din ng ganoon. At palagi akong nahaharap sa iba't ibang suliranin at hindi ko magawang mamukod-tangi o mapansin at madalas akong sinasaway ng amo. Kaya, pinaniniwalaan ko na ang lahat ng kamalasan ay nangyayari sa akin at nagrereklamo ako tungkol sa langit at sinisisi ko ang iba. Kahit na matapos akong sumampalataya sa Diyos, ganoon pa rin ako. Sa tuwing may nakikita akong mga kapatid na may mahusay na kakayahan at epektibo sa mga tungkulin nila at na pinapahalagahan ng mga leader at hinahangaan ng iba, nakakaramdam ako ng inggit sa puso ko. Pakiramdam ko ay napakaswerte nila, samantalang napakamalas ko talaga. Madalas na nakakaranas ng mga balakid at ng kahirapan sa mga tungkulin ko. Naniniwala ako na ito ay dahil sa kamalasan ko. Nakikita ko na ngayon, nakakatuwang perspektiba ko. Kung ano ang itinuring kong kahirapan at kamalasan, natukoy ko iyon batay sa sarili kong mga interes. Napagnilayan ko na kung naging maayos ang pagpapatupad ko ng gawain sa simula pa lang at bumuti ang mga resulta at napansin ako ng iba, tiyak na magiging masaya sana ako. Namutawi sa mga labi ko ang pahayag na isinasaalang-alang ko ang mga layunin ng Diyos at na magsisikap ako sa tungkulin ko para pagbutihin ang pagiging epektibo ng gawain ko. Gayunpaman, ang totoo,
Nag-alala lang ako sa sarili kong reputasyon at katayuan at sa kung ano ang tingin sa akin ng leader. Wala talaga akong puwang para sa Diyos sa puso ko. Talagang napakamakasarili ko. Sa tuwing nakataya ang mga personal kong interes, nagrereklamo ako tungkol sa langit at sinisisi ko ang iba at hindi ko ito tinatanggap mula sa Diyos. Hindi ba't kapareho ito ng pananaw ng mga walang pananampalataya? Kalaunan, nabasa ko pa ang mga salita ng Diyos. Lahat ay kailangang dumaan sa maraming dagok at kabiguan sa buhay. Sino ang may buhay na puno ng kasiyahan lamang? Sino ang hindi kailanman nakararanas ng anumang kabiguan o dagok? Kapag minsan ay hindi umaayon sa iyo ang mga bagay-bagay o nahaharap ka sa mga dagok at kabiguan, ito ay hindi kamalasan. Ito ang dapat mong maranasan. Parang pagkain ito. Kailangan mong pare-parehong kainin ang maasim, ang matamis, ang mapait, at ang maanghang. Hindi kayang mabuhay ng mga tao ng walang asin at kinakailangan nilang kumain ng kaunting maalat na pagkain. Ngunit kung sosobrahan mo ang pagkain ng asin, ito ay makakasama sa iyong bato. May panahon na kailangan mong kumain ng ilang maasim na pagkain, ngunit hindi maganda ang pagkain ng sobra dahil hindi iyon maganda sa iyong ngipin o tiyan. Lahat ay dapat kinakain ng hinay-hinay lang. Kumakain ka ng maaasim, maaalat, at matatamis na pagkain, at kailangan mo ring kumain ng mapapait na pagkain. Ang mapapait na pagkain ay maganda para sa ilang internal organ, kaya dapat kang kumain ng kaunti nito. Ganito rin ang buhay ng tao. Ang karamihan sa mga tao, pangyayari, at bagay na iyong nakahaharap sa bawat yugto ng iyong buhay ay hindi mo nagugustuhan. Bakit ganito? Ito ay dahil ang mga tao ay naghahangad ng iba't ibang bagay. Kung hinahangad mo ang kasikatan, pakinabang, katayuan at kayamanan, at hinahangad mong maging higit sa iba at makamit ang malaking tagumpay, at iba pa, halos lahat ng bagay ay hindi mo magugustuhan. Gaya lamang ng sinasabi ng mga tao. Kamalasan at kasawian ang lahat ng ito. Gayunpaman, kung bibitiwan mo ang ideya ng kung gaano kakaswerte o kamalas at tatratuhin mo ang mga bagay na ito ng kalmado at tama, makikita mong karamihan sa mga bagay ay hindi naman gaanong hindi paborable o mahirap harapin. Kapag binitiwan mo ang iyong mga ambisyon at ninanais, kapag hindi mo na tinututulan o iniiwasan ang anumang kasawian na iyong nararanasan, at hindi mo na sinusukat ang gayong mga bagay batay sa kung gaano kakaswerte o kamalas, marami sa mga bagay na dati mong itinuturing na kasawian at masama, ay iisipin mo na ngayon na mabuti. Ang masasamang bagay ay magiging mabubuti. Ang iyong mentalidad at kung paano mo tingnan ang mga bagay-bagay ay magbabago, na magbibigay daan sa iyo na magbago ng damdamin tungkol sa iyong mga karanasan sa buhay, at kasabay nito ay magkakamit ka ng iba't ibang gantimpala. Ito ay isang kakaibang karanasan, isang bagay na magdadala sa iyo ng mga di inaasahang gantimpala. Ito ay isang mabuting bagay, hindi masama. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kailangang pagdaanan ng bawat tao ang maraming bagay sa buhay, dumaranas ng maraming hadlang at kabiguan, pati na ng mga sandali ng kagalakan at kalungkutan. Sa ganitong paraan, napapayaman ang mga karanasan natin sa buhay. Madalas tayong nakakaranas ng mga bagay na hindi umaayon sa gusto natin, at bagamat nagdudulot ito sa atin ng dalamhati at sama ng loob, sa paraang ito lamang tayo magiging mas malakas at unti-unting nagiging masinog at matatag ang pagkatao natin. Katulad lang kapag nakakaranas tayo ng ilang kabiguan at nabubunyag sa mga tungkulin natin. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa sarili natin at paghahanap sa katotohanan kalaunan, nauunawaan natin ang sarili nating katiwalian at mga pagkukulang. Nakakabuti ito sa buhay pagpasok natin. Kung wala ang mga karanasang ito,
Para lang tayong mga bulaklak sa isang greenhouse. Hindi matagalan ang kahit katiting na bagyo, nagiging napakarupok. Pinagnilayan ko ang ilang kapatid na nakasalamuha ko noon. Ang ilan ay may mahusay na kakayahan at epektibo sa mga tungkulin nila, at labis na pinahahalagahan ng iba. Sa panlabas, mukhang maayos ang takbo ng lahat ng bagay para sa kanila, at na hindi sila nakaranas ng anumang mga hadlang o kabiguan. Gayunpaman, hindi nila hinangad ang katotohanan. Ipinagyabang nila ang sarili nila at ipinangalandakan ang kataasan nila sa posisyon sa tuwing medyo epektibo ang gawain nila. Ginawa nila ang mga tungkulin nila ayon lang sa sarili nilang kagustuhan na humantong sa malulubhang pagkagambala at kaguluhan sa gawain ng iglesia. Sa huli, pinatalsik sila dahil sa pagtahak sa landas ng mga antikristo at hindi pagsisisi. Dahil dito, napagtanto ko na ang maayos na pag-usad ng paggawa sa tungkulin at ang pagkakaroon ng pagpapahalaga mula sa iba ay hindi palaging magagandang bagay o mga palatandaan ng swerte. Ang pinakamahalaga ay kung ang isang tao ay tumatahak ba sa landas ng paghahangad sa katotohanan at kung nakatuon ba siya sa paghahanap sa katotohanan para lutasin ang kanyang tiwaling disposisyon sa harap ng iba't ibang bagay. Naunawaan ko rin na ang bawat kapaligiran na sumasalungat sa mga kuro-kuro ng tao ay kapaki-pakinabang sa buhay ng mga tao basta tinahanap nila ang katotohanan at natututo sila mula rito. Kung gagamitin ako bilang halimbawa, kung hindi ako nakaranas ng mga balakid at hadlang sa mga tungkulin ko kamakailan, hindi ko mapagtatanto na sa paggawa ng tungkulin ko, ginagawa ko lang ito para magpakitang tao sa harap ng iba. Gumagawa para sa reputasyon at katayuan at nasa maling landas ako. Kahit na matapos ko ang tungkulin ko sa ganitong paraan sa huli, hindi naman talaga masasabi na isinasagawa ko ang katotohanan o ginagawa ang tungkulin ko bilang isang nilikha. Sa huli, kapupuutan at ititiwalag ako ng Diyos dahil sa kawalan ng pagbabago sa aking tiwaling disposisyon. Napagtanto ko na sa likod ng mga di kanais-nais na sitwasyong ito, naroon ang mabuting layunin ng Diyos. At iyon ay ang makilala ko ang sarili ko at ito ay pagmamahal ng Diyos. Pagkatapos, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos at nagkamit ako ng kaunting karagdagang pagkaunawa sa sarili ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga tao ay namumuhay at naghahangad sa gitna ng kanilang mga kuro-kuro at imahinasyon. Kaya, hindi maiwasang tingnan nila ang lahat ng bagay at husgahan at pagpasyahan ang tungkol sa lahat ng bagay, batay sa mga kuro-kuro at imahinasyong ito. Kaya, paano man ipagkaloob ng Diyos ang katotohanan at sabihin sa mga tao kung anong mga pananaw ang dapat nilang panghawakan at anong landas ang dapat nilang tahakin, hanggat hindi binibitiwan ng mga tao ang kanilang mga kuro-kuro at imahinasyon, patuloy silang mamumuhay ayon sa mga ito, at ang mga kuro-kuro at imahinasyong ito ay natural na magiging buhay ng mga tao at ang mga batas para manatili silang buhay, at hindi maiiwasan na ang mga ito ang magiging mga gawi at pamamaraan ng pagharap ng mga tao sa lahat ng uri ng pangyayari at bagay. Sa sandaling ang mga kuro-kuro at imahinasyon ng mga tao ay maging ang mga prinsipyo at pamantayan ng pagtingin nila sa mga tao at bagay at ng pag-asal at pagkilos nila. Kung gayon, paano man sila manampalataya sa Diyos o paano man sila maghangad at gaano mang paghihirap ang pagdusahan nila o gaano mang halaga ang bayaran nila, mawawala ng saysay ang lahat ng ito. Hanggat ang isang tao ay namumuhay ayon sa mga kuro-kuro at imahinasyon niya, ang taong ito ay lumalaban sa Diyos at mapanlaban sa Kanya. Wala siyang tunay na pagpapasakop sa mga kapaligirang inilatag ng Diyos o sa mga hinihingi ng Diyos. Sa huli, kung gayon, magiging lubhang kalunos-lunos ang kalalabasan niya. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao ay mga balakid at sagabal na humahadlang sa mga tao sa pagsasagawa at pagkakamit sa katotohanan.
Kapag nahaharap tayo sa mga bagay-bagay, hindi madaling magpasakop kung huhusgahan natin ang mga ito batay sa sarili nating mga kuro-kuro at imahinasyon. Sa panahong ito, namuhay ako sa mga kuro-kuro at imahinasyon ko. Naisip ko na kapag ipinapatupad ang gawain, gusto ko ring pagbutihin ang pagiging epektibo at isinasaalang-alang ko ang gawain. Kaya, naniwala ako na dapat sana ay pinrotektahan ako ng Diyos at tiniyak na magiging maayos ang pag-usad ng lahat ng bagay. Ngayon, nakikita ko na lubhang hindi makatwiran ang mga iniisip ko. Sa likod ng mga kapaligirang isinaayos ng Diyos, naroon ang mga metikulosong pagsasaayos at mabuting layunin ng Diyos. Hulmado rin ang mga ito sa mga pangangailangan ng tao. Kahit na tila kontra sa mga kuro-kuro ng tao ang ilang kapaligiran, naglalaman ang lahat ng ito ng mabuting kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat husgahan ang mga bagay-bagay ayon lang sa panlabas nito. Dapat akong tumayo sa posisyon ng isang nilikha at magpasakop sa pamamatnugot at mga pagsasaayos ng Diyos. Nagnilay ako na sa pagkakataong ito, ang kabiguan kong maisaayos ang pagtitipon at maipatupad ang gawain. Sa totoo lang, ay naglalaman ng proteksyon mula sa Diyos. Ito ay dahil nalaman ko kalaunan na ang bahay na plano kong gawing lugar ng pagtitipon ay isinailalim sa pagbabantay ng pulisya. Buti na lang, hindi kami pumunta roon. Kung hindi, baka naaresto o nasubaybayan kami na maaaring magsangkot ng mas maraming tao at magdulot ng mas malulubhang kahihinatnan. Nang pag-isipan ko ito ng mabuti kalaunan, nakita ko na bukod sa ipinakita sa akin ng sitwasyong ito ang kataas-taasang kapangyarihan at pagsasaayos ng Diyos, tinulungan din ako nito na magkaroon ng kaunting pagkaunawa sa sarili ko. Nakita ko na ang motibasyon ko sa paggawa ng mga tungkulin ko ay para sa sarili kong pakinabang, hindi para isagawa ang katotohanan upang mapalugod ang Diyos. Nang magsaayos ang Diyos ng mga kapaligiran na hindi akma sa mga kuro-kuro ko, humingi ako at nagreklamo tungkol sa Diyos nang walang katwiran. Ibinubunyag ang paghihimagsik at paglaban ko sa Diyos. Kung hindi dahil sa gayong mga sitwasyon, hindi ako magkakaroon ng anumang pagkaunawa sa sarili ko, lalong hindi ako magsisisi at magbabago. Napagtanto ko na ang lahat ng ito ay pagliligtas ng Diyos sa akin. Ngayong maraming iglesia sa iba't ibang lugar ang nahaharap na sa mga pang-aaresto ng mga pulis, sa ganoong kapaligiran, maaari ko lang subaybayan ng palihim ang mga eksena. Bagaman limitado ang magagawa ko, kailangan kong gawin ang lahat ng makakaya ko ng buong lakas ko, maghanap ng mga paraan para magkamit ng mas magagandang resulta sa gawain, at tuparin ang mga responsibilidad ko sa kontekstong ito. Gaya ng sinasabi ng Diyos. Sabi ng ilan, sa mga partikular na lugar na may malulupit na kapaligiran, hindi namin nagagawang makipag-ugnayan sa mga tao ng harapan. Paano namin maisasagawa ang pagsusuri sa kanila? Gaano man kalupit ang kapaligiran, mayroon pa ring mga pamamaraan at diskarte para pangasiwaan ang mga usaping ito. Depende ito kung responsable ka at tunay na nakatuon. Hindi ba tama iyon? Oo. Kung ibinibigay mo ang iyong katapatan at pagiging responsable, kahit hindi ideal ang kalalabasan, sinisiyasat at alam ito ng Diyos, at hindi ikaw ang mananagot. Pero kung hindi mo ibibigay ang iyong katapatan at pagiging responsable, kahit na hindi magkaroon ng problema at hindi ito humantong sa anumang masamang kahihinatnan sa huli, sisiyasatin ito ng Diyos. Magkaiba ang kalikasan ng dalawang pamamaraang ito at tatratuhin din ng Diyos ng magkaiba ang mga ito. Dahil sa kasalukuyan, karaniwang hindi makapagbigay ng malilinaw na sagot ang mga kapatid tungkol sa ilang kuro-kurong panrelihiyon. Tumuon ako sa ilang pangunahing kuro-kuro at humanap ng mga nauugnay na salita ng Diyos. Pagkatapos ay sumulat sa mga kapatid, detalyadong nakikipag-usap sa kanila batay sa sarili kong pangunawa. Nang makaranas ang mga kapatid ng mga problema at paghihirap sa pangangaral ng Ebanghelyo, agad akong nakipag-ugnayan para makipagbahaginan sa kanila.
Sa ilang panahon ng paggampan sa gawaing ito, medyo bumuti ang bisa ng pangangaral namin ng Ebanghelyo kumpara noon. Bagaman marami pa ring problema sa gawain, may pananalig ako na gawin ito. Salamat sa Diyos sa kanyang patnubay.